Hi! Napakainit talaga ng summer dito sa Japan. Hello mga mamshi! Good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne. Tanghali na kasi ako nagising kaya naman nung lumabas ako ay sobrang init na talaga. Balak ko sanang hindi na lumabas. Kaso ngayon nga ay birthday ni Daddy at bumili ako ng ibang ingredient na kakailanganin ko sa pagluluto. At syempre, hindi mawawala yung cake. Normal naman sa atin kapag nakakaluwag ay naghahanda talaga tayo ng kahit kaunti or kahit may cake man lang. So ever since pinangako ko sa sarili ko na kapag birthday niya ay meron siyang cake. Dahil noong bata daw siya ay wala daw siyang handa or cake man lang dahil yung sahod hindi umaabot sa kanyang birthday. Kaya naman gusto kong mapuno yun sa simpleng handa or makapag-blow siya ng cake every year. Deserve na deserve naman talaga niya ito. At eto nga, basta nagising si Daddy ay lambingan blues na to. Pero ngayon, nakakapanibago dahil wala akong mga kalaban. Sila ate at bunso kasi, naandun pa sila sa Tokyo. At eto nga, habang nagluluto ako ng fried chicken, ay nagluluto na rin ako ng tomato sauce. Dahil eto nga ang request si Daddy. Mala Jollibee ang style, nakakamiss din kaya yun. At eto nga, bumili lang ako ng instant sauce. Di ba meron na tong lasa? Isang meat sauce at isang Napolitan. Sarap din kasi yung combination nilang dalawa. Dahil yung Napolitan ay medyo matamis-tamis na rin. Pero naglagay pa rin ako ng honey dito ng kaunti para maging Jollibee talaga yung lasa. Naglagay rin nga pala ako ng bawang at saka meat. Naglagay rin ako ng kaunting gatas at yung natitira naming keso sa ref. Nilagay ko na rin dahil kaunti na lang yung keso namin. At eto nga, ngayong araw nga ito ay 44 na nga pala ang aming daddy. Nagpapasalamat nga kami sa Diyos dahil sa buhay na ibinibigay niya at nakarating siya sa ganitong edad. Sobrang blessing na ito para sa amin. Kahit napakadami naming mga pagsubok na pinagdadaanan ay magkakasama pa rin kami. We believe God is with us. God is not fail and He is faithful sa lahat ng mga pangako niya. At eto nga, balik na tayo dito sa ating video. Di bale, bumili lang nga pala ako ng 3 pirasong iba't ibang cake dahil 2 lang naman kami dito sa bahay. At nung tinawag ko nga si Daddy na kakain na, hindi niya alam na meron pala akong pa-surprise. At nagulat pa nga siya sa edad niya, 44 na pala daw siya. O siya, hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagsama! Ang ating asawa ay hindi aksidente sa ating buhay. Sila ay pinagkaloob ng Diyos bilang katuwang. At sila mismo ay nilikha ng Diyos na may natatanging layunin. Bawat asawa ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Hindi lamang maging tagapagtanggol ng pamilya, kundi upang magpakita ng isang larawan ng kanyang pag-ibig at katapatan. Kung mapapansin nyo, minsan ang mga asawa natin ay tahimik, hindi agad nagsasalita ng kanilang nararamdaman. At tila ba malakas palagi. Ngunit tandaan natin, sila rin ay may mga laban na hindi nakikita. Sila ay nilikha ng Diyos na may puso't damdamin rin. At kailangan din nila ng ating pangunawa, respeto at panalangin. Ma-share ko lang sa inyo. Minsan ko nang nakitang lumuha yung asawa ko. Ramdam ko yung pain at yung bigat ng nararamdaman niya. Lalo na nung niyakap ko siya, tagos hanggang buto at parang kinukurot yung puso ko. Kaya tandaan natin, kapag pinapalakas natin ang ating mga asawa, pinapalakas din natin ang ating pamilya. Kapag pinalalambot natin ang kanilang puso sa pamamagitan ng pagmamahal at respeto, mas lalo silang nagiging matatag sa pagtayo bilang haligi ng tahanan. Alam nyo ba, ang ating asawa ay parang punong malakas na itinanim ng Diyos, nakaugat sa kanilang plano at tumatayo upang bigyan ng lilim at proteksyon ang kanyang pamilya. Para sa atin bilang asawa, alalahanin natin, ang ating asawa ay hindi perpekto, ngunit sila ay nilikha ng Diyos na may natatanging layunin. At sa ating suporta at panalangin, natutupad nila ang disenyo ng Diyos para sa kanilang buhay. Sa halip na makita ang kanilang kahinaan, piliin natin makita ang kanilang kalakasan. Sa halip na ituon ang mata sa kanilang pagkukulang, piliin natin makita kung paano sila araw-araw lumalaban para sa atin. Tandaan, ang asawa ay kaloob mula sa Diyos, isang biyaya na dapat alagaan at pasalamatan.